Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, October 28, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. 20 senador nag-declare na ng kanilang SALN. Ang may pinakamalaki at pinakamaliit na kayamanan, kilalanin. Pangulong Marcos, opisyal nang tinanggap ang chairmanship ng ASEAN Summit para sa 2026. PBBM, sunod na bibiyahe papuntang South Korea para sa APEC Leaders Meeting ngayong linggo. Manila South Cemetery, nag-abiso sa mga dadalaw ngayong undas. Ipagpaliban ng pagbisita kung may sintomas ng trangkaso. Temperature checks, isasagawa. At sa showbiz, Mirna Esguerra, ready nang makipagkompetisyon para sa ikapitong korona ng Pilipinas sa Miss International. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nadagdagan pa ang listahan ng mga senador na nagsapubliko na ng kanilang kabuuang yaman. Sa bagong talaan, lumalabas na sina Senators Mark Villar at Raffy Tulfo ang may pinakamalaking net worth na umaabot ng mahigit 1 bilyong piso. Samantala, si Senator Francis Escudero naman ang sinasabing may pinakamababang kabuuang kayamanan. Ang detalye sa balitang A to Z ni Ace Cruz. 20 ng senador ang nagsapubliko ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kabilang ang balitang A to Z na nag-request sa Senate Secretary ng kopya ng SALN ng mga senador. Lumalabas na si Senador Mark Villar, ang pinakamayamang senador na may net worth na may mahigit 1.26 billion pesos. Ang net worth ay ang kabuang yaman ng isang tao, kabilang ang pera at mga ari-arian matapos ibawas ang halaga ng kanyang mga utang. Nakasaad sa SALN ni Villar ang 8 sasakyan, mga house and lot, condo units at shares sa stocks at walang liabilities o pagkakautang. Pangalawa naman sa kabuang yaman, si Senador Raffy Tulfo na may mahigit 1 billion pesos. Nakadetalye sa SALN ni Tulfo ang 21 sasakyan at motor, bank accounts, mga negosyo at properties. Wala rin siyang nakatalang liabilities. Pangatlo sa listahan, ang kapatid niyang si Senador Erwin Tulfo na may net worth na 497 million pesos. Pang-apat, si Majority Floor Leader Mig Zubiri na may 431 million pesos. Ang SALN, gaya nito na hawak ko, ay deklarasyon ng sino mang kawani ng gobyerno sa anumang pag-aari nila, kabilang yung kanilang financial capacity. At higit sa lahat, nakalagay din dyan yung listahan ng mga pangalan ng kanilang kaanak na nasa posisyon o di kaya'y mga nagtatrabaho sa gobyerno. At nakalagay din dyan yung kanilang posibleng ugnayan o koneksyon sa iba't ibang negosyo. Pasok din sa top 5 sina Senador Camille Villar na may lagpas 362 million pesos at Senate President Pro Tempore Ping Lacson na may 244 million pesos. Sa kasalukuyang datos, pinakamababa sa listahan sina Senator Sris Ontiveros at Francis Escudero na may kapwa higit 18 million pesos na kabuang yaman. As of October 28, 2025, 4 na senador ang hindi pa rin nagbibigay pahintulot na isapubliko ang kanilang SALNs. Ito'y sina Senate Minority Leader Alan Cayetano, Senators Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Nauna nang sinabi ng ilang senador na ang pagsasapubliko ng SALN ay ang unang hakbang para manumbalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno sa gitna ng kaliwat-kan ng alegasyon ng korupsyon. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.
Formal nang nagtapos ang 3 araw na ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan isa sa mga naging sentro ang mas malakas na economic cooperation ng rehiyon sa China. Sa kabila nito, muling iginiit ni PBBM na hindi maaaring magkaroon ng kooperasyon kung mayroon namang panggigipit. Narito ang ating balitang A to Z. Congratulations to the Republic of the Philippines, the ASEAN Chair for 2026. Opisyal nang na-turn over ng Malaysia sa Pilipinas ang chairmanship ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit para sa 2026. Sa kanyang closing speech bilang host ng 47th ASEAN sa Kuala Lumpur Convention Center, may mensahe si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim para kay President Ferdinand Marcos Jr. To my friend Bongbong, good luck. President Ferdinand Marcos Jr., as you assume this responsibility, I have every confidence that under your steady hand, ASEAN will continue to act with clarity, composure, and that warmth and poise. Pinuri naman ni Marcos ang Malaysia sa matagumpay na ASEAN meetings. Ilan sa malaking accomplishments ng 3 araw na pagpupulong ay ang pagpirma ng tigil putukan ng Thailand at Cambodia sa kanilang border conflict at formal na pagsali ng Timor-Leste bilang ika-11 at pinakabagong miyembro ng ASEAN. Tinutukan din ang mga isyu kaugnay sa Amerika dahil sa mga bago nitong taripa sa rehiyon, bagay na tinuligsa naman ng Beijing sa pirmahan ng pagpapalakas ng free trade agreements ng China at ASEAN countries. Unilateralism and protectionism are buffeting the international economic and trade order. Development today faces greater risks and challenges. In the face of power politics and economic bullying, samantala muli ring pinalakas ng Pilipinas ang ugnayan nito sa iba't ibang bansa sa bilateral meetings ni Marcos sa mga leader ng Japan, Thailand, Canada, Vietnam, Malaysia at European Council. Habang tumatak rin ang matapang na paggiit ni PBBM sa soberanya ng Pilipinas sa harap ng mga leader ng ASEAN at ng China. Ayon kay Marcos, bukas ang Pilipinas sa diplomasya at kooperasyon, pero hindi anya ito makakamit kung may mga pagbabanta. Pangako naman ni Marcos na ipagpapatuloy ang mga tagumpay ng ASEAN 2025 sa gaganaping summit sa Maynila sa susunod na taon. We will continue to ensure that ASEAN and ASEAN-led mechanisms and processes remain central. Our goal is not to diverge from past chairships, but to build upon the collective work of our predecessors. Sunod na lilipad si Marcos papuntang South Korea para sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC meetings ngayong October 30 hanggang November 2 kung saan inaasahang manghihikayat ng investors ang Pangulo. Kaugnay niyan, walang bilateral meetings na magaganap sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ni US President Donald Trump, maging kay Chinese President Xi Jinping sa sidelines ng nalalapit na Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting sa South Korea ngayong linggo. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson, Assistant Secretary Angelica Escalona, walang nakatakdang meeting si PBBM sa dalawang pinuno. Anya para sa mga isyung pang-ekonomiyang APEC Forum tulad ng trade, investment at sustainable development. Kaya hindi tinatalakay ang mga political at security issues katulad ng sigalot sa West Philippine Sea. Inaasahan namang magkikita sina Trump at Xi sa sidelines ng APEC, ang kanilang unang harapan mula pa noong 2019. Nauna nang nakipagpulong si Marcos kay Trump sa Washington noong July ukol sa tariff issues at kay Xi nitong January 2023 ukol naman sa West Philippine Sea. Samantala, iginiit nga ni DFA spokesperson ASEC Angelica Escalona na hindi naman nakikita na makakaapekto ang mga isyu ng korupsyon sa pamahalaan sa mga foreign investment commitments sa paglahok ng Pangulo sa 32nd APEC Economic Leaders Meeting sa South Korea. Sinabi ni Escalona na ang pagdalo ni Pangulong Marcos sa pagpupulong ay pagkakataon para makahikayat ng bagong investment pledges mula SOCOR. Gaganapin ng APEC Leaders Meeting sa Gyeongju Arts Center sa North Gyeongsang Province, October 30 hanggang November 2. We do not really see it because what is happening now is really an expression of our democracy, what happens in our country. And
patuloy din naman ang interest in the Philippines on the economic side. Ibinunyag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na natuklasan ng Manila Regional Trial Court na peke ang pirma sa affidavit ng sinasabing surprise witness na si Orly Guteza. Ayon kay Lacson, napatunayan ng executive judge na hindi pirma ni Attorney Pechi Rose Espera ang nasa sinumpaang salaysay ni Guteza. Gayunpaman, iginit ni Lacson na mananatiling valid ang salaysay ni Guteza sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee dahil ito'y isinumpa sa harap ng mataas na kapulungan. Nauna nang sinabi ng Manila RTC na dapat maimbestigahan si Guteza at ang mga naghaharap ng kanyang affidavit sa posibleng falsification. Si Guteza ay inilahad bilang surprise witness ni Rodante Marcoleta noong September 25 sa investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects. Inabatikos naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ng 50 billion pesos na ililipat ng DPWH mula sa unprogrammed appropriations para sa mga infra projects noong 2024, kung saan 30 billion pesos dito ay align para sa flood control projects. Ayon kay Lacson, lumalabas na nagiging komportable na ang mga opisyal ng ahensya sa pagpondo sa mga proyekto kahit lumalabag ito sa master plan ng gobyerno. Git pa ni Lacson na tila nagkakaroon umano ng sabwata ng ilang mambabatas at opisyal ng DPWH para palakihin ang pondo ng ahensya kumpara sa sektor ng edukasyon. Matatandaang dahil sa flood control corruption scandal, tinututulan na ng Senado ang paglalagay ng on-program funds sa 2026 proposed national budget matapos ituring itong isang panibagong pork barrel ng mga politiko. Pinagtanggol naman ng Department of Budget and Management ang on-program funds na nila'y standby na pondo para matiyak ang mga kondisyon bago magamit. Naglabas na ng bagong subpoena o formal na patawag ang Independent Commission for Infrastructure ngayong Martes para kay dating House Budget Committee Chairman at resigned Ako Bicol Representative Zaldico. Ayon sa ICI, inihain ng mga subpoena sa bahay ni Ko sa Pasig City at sa Bicol para sa mga pagdinig sa November 11 at 12. Sakali namang hindi humarap sa hearing si Ko, pag-aaralan ng komisyon kung may sapat bang basehan para ipasight in contempt ang dating mambabatas. Una nang sinabi ni ex-Justice Secretary at ngayon ay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ikinukonsiderang person of interest si Ko sa umano'y anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung magbabalik bansa si Ko para harapin ang mga alegasyon. Pero una na niyang sinabing mayroon umanong mga banta sa kanyang seguridad. Umaapela si Project NOAA Head Dr. Mahar Lagmay sa pamahalaan na maglaan sana ng mas malaking pondo para sa mga solusyong nakabatay sa aghamo, siyensya at maging sa teknolohiya para masolusyonan ang matinding problema ng bansa sa pagbaha. Ginawa ni Lagmay ang panawagan matapos aminin ni DPWH Secretary Vince Dizon na maraming flood control projects ang lalo pang nagpalala ng baha sa ilang lugar. Ayon kay Lagmay, gumagastos ang pamahalaan ng daan-daang bilyong piso taon-taon sa mga proyekto. Pero kulang sa investment sa agham at teknolohiya. Binigyan diin rin ni Lagmay na ang problema sa baha ay issue ng national security dahil naapektuhan ang lahat ng sektor mula sa kalusugan hanggang sa agrikultura. Okay, we spend hundreds of billions every year to the tune of 50 billion pesos a year. And yet, we spend minimum 400 billion pesos a year. So we spend more than what nature inflicts. So if I were the decision makers, I would like to do an investment in science, an investment in technologies. Eyes on the prize, looking fabulous ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2025 na si Maria Atiza Manalo. Sa Instagram, proud na finlex ni Atiza ang kanyang bagong portrait na nagpa-wow sa netizens. Fierce and fiery ang atake ng look ng face card ni Atiza, hudyat na talagang 100% ready na sa laban sa Miss Universe. Nakatakdang i-represent ni Atiza ang Pilipinas sa gaganaping 74th Miss Universe pageant sa Thailand sa November 21. Good luck, Atiza, at laban Pilipinas! Susunod, humigit kumulang 1 milyong katao na asang daragsa sa Manila South Cemetery ngayong Undas. Ang latest dyan, alamin.
At Jimuel Pacquiao sasabak na sa kanyang unang professional fight sa November 29 sa USA. Abangan ang lahat ng detalye sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Puspusan na ang paghahanda ng marami sa mga sementeryo ilang araw bago ang undas. Sa Manila South Cemetery, pinaghahandaan ang pagdumog ng nasa hanggang 1 milyong katao. Sabay niyan, pinag-iingat din ng publiko sa banta naman ng trangkaso. May Balitang A to Z, si Naomi Almohano. 4 na araw bago ang undas, libu-libong katao nang nagsisidalaw sa mga puntod ng kanilang yumaong mahal sa buhay. Sa Manila South Cemetery, umabot sa mahigit 17,000 katao ang naitalang pumunta noong Linggo, October 26. Inaasahan naman papalo sa hanggang 1 milyon ang dadagsa sa mismong araw ng undas. Higit na mas marami ito kumpara sa mahigit 200,000 bumisita noong nakaraang taon. Tumapat kasi siya ng Saturday, Sunday. Expected. Wala talagang pasok yung iba. Ready na Manila South Cemetery. 100% ready na. Meron na tayong naka-antabay na mga police, traffic enforcer, mga nurse, doktor. Kung sakali may mga tataas ng BP, naka-ready na sila. Nakaistasyon na rin ang nasa 20 portalet sa iba't ibang bahagi ng sementeryo bukod pa ang 7 CR. Handa na rin ang kanilang tagging system o yung ikakabit sa pulso ng mga bata, senior citizen at PWD na mawawala o maliligaw sa pagbuhos ng mga tao. At dahil nga marami-rami ang inaasahang darating at laganap ngayon ang mga respiratory virus o illnesses gaya ng flu, payo ng pamunuan. Hanggat maaari, mag-face mask na po tayo para kung sakali man na yung flu ng mga virus, hindi na makahawa. Hinikayat rin ng publiko na nakararanas na ng sintomas gaya ng ubo, sipon, lagnat o pananakit ng kasukasuhan na wag nang sumabay pa sa dagsa ng tao. Ito rin ang isa sa dahilan ng maagang pagdalaw ni Tatay June na senior citizen na sa puntod ng kanyang namayapang mahal sa buhay. Kumari, umiwas tayo doon sa mga taong merong sakit o kaya kung merong mga gustong pumunta na merong kasalukuyang impluensya o flu, sana manatili na lang sa bahay. Pwede naman daw kasi sa ibang araw na lang dumalaw kapag mabuti na ang pakiramdam para hindi makapanghawa sa mga vulnerable na gaya niyang senior na. Gayunpaman, tiniyak ng Manila South Cemetery na sa Miyerkules pa lang October 29, nakaistasyon ng mga medic at ambulansya. Imo-monitor din ang body temperature ng mga papasok sa sementeryo. Payo naman ni Doc Ray Salinel, isang infectious disease specialist, ugaliin ang pagsusuot ng face mask tuwing nasa mataong lugar gaya ng sementeryo, takpan ng bibig kapag uubo, maghugas ng kamay gamit ang sabon, gumamit ng alkohol at iwasang humawak sa maruruming bagay. Aktibo na rin ang kanilang puntod finder para sa mabilis na paghahanap ng mga bibisita. Paalala ng pamunuan ng sementeryo, sumunod sa mga pinagbabawal dalhin at ipasok nang hindi maantala ang daloy ng tao sa entrance. Gaya ng nakasanayan, bawal pa rin ang pagdadala ng mga pinagbabawal na gamot, matutulis at pumuputok na bagay gaya ng kutsilyo at baril, speaker, sigarilyo, alak, kahit anong sugal tulad ng baraha, at bawal din magtinda sa loob ng sementeryo. Simula rin October 29 hanggang November 2, hindi na magpapapasok o magpapadaan ng kahit anong sasakyan sa loob ng sementeryo. Alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi bukas ang Manila South Cemetery sa October 31 hanggang November 2. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Nagsimula na ang maagang uwian ng ilan sa ating mga kababayan para sa undas. Kaya naman sa North Luzon Expressway, mahigit 350,000 na kada araw ang bilang ng mga sasakyan. Nauna nang umarangkada ang One RFID system pero nagkaroon ng kaunting aberya ang ilang motorista sa pagpaparehistro. Alamin yan sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Unti-unti nang dumarami ang mga sasakyang bumabagta sa North Luzon Expressway dahil sa mga nagsisiuwian para sa undas. Ayon sa pamunuan ng NLEX,
nasa normal range pa ang dami ng mga sasakyan sa ngayon. 350,000 entries tayo dito sa NLEX. Tapos sa may SCTEX, meron tayo mga around 80,000 vehicle entries. At ang NLEX connector ay meron naman tayong around 20,000 vehicle entries. Daily average po yan. Inaasahang lalo pang tataas ang bilang ng mga sasakyan sa Huwebes ng hapon hanggang madaling araw ng Biyernes dahil nataon sa weekend ang undas. Tataas lang po yan ng mga around 20,000 or mataas na po kung mga around 40,000. Yung balikan naman sir, Saturday afternoon hanggang early evening meron na pong bumabalik. Pero mas dagsa pa rin po yung Sunday afternoon hanggang gabi. At yung early morning ng Monday. Sinimula na noong isang linggo ang pagpapatupad ng One RFID, isang unified system kung saan isang RFID sticker na lamang ang gagamitin sa lahat ng tollways sa Luzon. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naglunsad nito sa SLEX sa Calamba City noong October 21. Ngayong Martes, naabutan ng news team ang ilang motoristang sinamantala ang pagluwas ng Metro Manila para kumuha ng unified RFID sticker pero may mga nakaranas ng hassle sa pagpaparehistro. So ngayon, meron na siyang One RFID, yun nga lang hindi pa siya magamit kasi hindi pa na-confirm si AutoShip. Ang iba naman, nag-online registration na pero pipila ka pa rito para ewan ko kung ano mangyayari doon. Bibigyan ka ng number na ganito hintayin mo pa. Paliwanag ng NLEX, maaaring magrehistro online o sa service centers at pipiliin kung aling RFID ang i-retain, EasyTrip o AutoSwift. Tatanungin ka kung ano yung RFID na i-keep mo kasi meron po tayong EasyTrip tsaka AutoSwift sir. And then yung balance naman po yan is malilipat po dun sa kung ano yung i-retain nyo na sticker sir. Tiniyak din ng NLEX na malilipat ang mga balanse sa loob ng 3 araw sa bagong One RFID account. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Inaasahan ng Philippine Ports Authority ang mas mataas na bilang ng mga pasaherong bibiyahe sa mga pantalan sa darating na undas. Ayon kay PPA spokesperson Eunice Samonte, mas marami ang aasahang uuwi sa kanilang probinsya ngayong taon dahil nakabakasyon ang mga estudyante at mas maayos na panahon. Kumpara po yan sa taong 2024 na umabot lang sa 2.2 million na pasahero dahil naman yan sa epekto ng bagyong Christine. Kabilang sa mga pinakamataong pantalan ang Port of Iloilo, Jordan, Guimaras, Batangas, Calapan at Bredco, Bacolod. Naasahang pinakamaraming pasahero sa October 30 at 31 kaya nananawagan ng PPA sa publiko, bumili lang ng ticket sa mga lehitimong agent o online portal para maiwasan ng mga fixer at scalper. We're expecting na mas marami po yung pupunta sa mga pantalan ngayon, most especially dahil nakabakasyon na po yung mga estudyante, no? Nagtipon-tipon naman ang mahigit 100 pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings sa dambana ng paghilom sa La Loma Catholic Cemetery sa Caloocan City para ipagdasal ang kanilang mga mahal sa buhay na nasawi sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Pinangunahan ng misa ng tagapagtatag ng program Paghilom na si Father Flavie Villanueva kasabay ng paggunita ng undas. Abot sa 111 na biktima ng EJK ang nakalibing sa dambana ng paghilom na itinuturing na isang espasyo para sa paggunita at pagpapatawad. Ayon sa mga pamilya, patuloy pa rin ang sakit at pakikibaka para sa katarungan. Misteryo ng hapis, misteryo ng pagkamatay, misteryo ng pagkabuhay. So dun sa 3 misteryong yon, nakikita nila yung mismong buhay nila na dumadaloy. Kaya natin ginagawa to at para sa kanila, kasama ng hinahangad nating paghilom at katarungan. Malaki pong naitutulong, lalo na yung mga advice ni Father Flavie. Yung katulad na lang na ang sakit, andyan lang, pero ipaglaban yung dapat ipaglaban.
Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Trade and Industry ang price freeze sa mga pangunahing bilihin hanggang sa katapusan ng taon para maiwasan ang pagtaas ng presyo bago ang holiday season. Sa sidelines ng 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, sinabi ng Communications Undersecretary Claire Castro na nais ni PBBM ang mahigpit na monitoring at implementasyon ng maximum suggested retail price lalo na sa mga imported na bigas at iba pang pagkain. Dagdag ni Castro, inaasahang makikiisa ang mga manufacturer at negosyante sa hakbang ng pamahalaan para mapanatili ang presyo ng mga bilihin sa abot kaya ng publiko. Nagtutulungan din ang lahat upang maibigay ang presyo na naaayon at gusto ng ating mga kababayan. Ibinunyag ni Public Attorney's Office Chief Presida Acosta na maraming abogado ng pawang nagkakaroon ng psychiatric illness dahil sa sobrang dami ng hawak na mga kaso. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa 2026 budget, sinabi ni Acosta na abot sa 300 kaso kada buwan ang hawak ng iisang abogado. Sa ngayon may 2,681 lang na bilang ng abogado ang PAO, kaya naman suportado ni Senator Sherwin Gatchalian ang panawagan na dagdagan ng 500 abogado para mapagaan ang caseload at maiwasan ang pag-alis ng senior lawyers. Samantala, formal nang idineklara ng COMELEC na disqualified si Cabuyao, Laguna Mayor Dennis Hain dahil sa umano'y vote buying nung nakaraang halalan. Batay sa petisyon ni dating Vice Mayor Leif Opiña, nabigay umano ng 1,000 piso at sample na balota si Hain sa mga residente habang nagsasagawa ng poll watcher seminar. Pinatunayan naman ito ng mga larawan at video na tumayong ebidensya sa kaso kasabay ng pag-amin ni Hain sa akusasyon. Wala pang bagong komento ang naturang alkalde. Sa labas ng bansa, isang malaking banta ngayong Martes ang napipintong paghagupit ng Hurricane Melissa sa Caribbean sa Amerika na isang Category 5 storm o yung pinakamalakas na bagyo sa mundo ngayong taon. Inaasahang maglalandfall ang bagyo sa bansang Jamaica. Anumang oras ngayon, taglay ang nakapipinsalang hangin, malalakas na ulan, pagbaha at storm surge. Taglay ng bagyo ang hangin umaabot sa 281 kilometers per hour at pagbugsong aabot ng 321 kph. Ngayon ay kumikilos ang bagyo sa bagal na 11 kilometers per hour kaya ramdam na ramdam ang paghagupit at pagsuyod nito. Lumikas na ang maraming residente at turista sa mga hotel na wala na umanong pahinga dahil sa takot at pag-alala habang papalapit ang bagyo. Kaya naman ingat po ang lahat maging sa mga OFW na nasa bansang Jamaica. Like father, like son, sasabak na sa professional boxing debut ang anak ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao na si Jimwell. Sa November 29 po yan sa Pechanga Resort Casino sa Temecula, California, USA. Makakatapat ni Jimwell ang kapwa debutanteng si Brendan Lally sa co-main event ng card na ipinopromote mismo ng Manny Pacquiao Promotions Company. May 3 taong amateur career experience ang 24-year-old na si Jimwell at nagsasanay sa Wildcard Boxing Gym kung saan nagsanay din ang kanyang ama. Matatandaang nakasama na si Manny Pacquiao sa International Boxing Hall of Fame noong June dahil sa kanyang 8 lang naman na world titles mula sa iba-ibang division. Kaya naman, good luck, Jimwell! Sa aming pagbabalik, binibining Pilipinas International 2024 Mirna Esguerra, emosyonal sa kanyang send-off ceremony para sa kanyang laban sa Nobyembre. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sunod-sunod na nga ang preparations ng ating beauty queens para sa kanilang matitinding laban sa international stage. Kaya naman si Binibining Pilipinas International Mirna Esguerra excited na sa kanyang mainit na laban at handa nang maiuwi ang ika-7 korona ng Pilipinas sa Miss International. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lynn Garcia.
Wow Philippines! Wow! Ang ganda! Yan ang bati ng press at members ng media sa pagharap ng pambato ng Pilipinas sa Miss International 2025 na si Myrna Esguerra sa kanyang send-off ceremony ngayong Martes. Emosyonal ang entry ni Myrna nang makita ang kanyang binibining Pilipinas sisters. Suot ang pink shiny gown, nagningning ang kagandahan ni Myrna na lalong nagpahanga sa mga dumalo. After more than 1 year, this is the moment na nga para kay Myrna ang nalalapit na laban sa itinuturing na one of the most prestigious pageants sa mundo. At kung ang iba may pressure, si Myrna... So right now, all I'm feeling is really excitement. Kasi I think there's no more time to feel pressure. Sobrang bilis na lang ng mga pangyayari. Sobrang hinintay ko po to ng matagal. And aside from waiting, I've been really preparing for this. I can't wait to go there and to shout to Philippines. May inspirational na kwento din siya bago sumabak sa pageantry. Ever since I was in elementary, I've been championing for education. Before, I used to make my own type of candies and sell it in school during lunch breaks. And aside from that, I've experienced being an online seller, also as a cashier in a coffee shop. I'm doing this to help my family and also to support my studies because I have 16 siblings and I am the only one who were able to graduate a 4-year degree course in college. Bukod dyan, porsigido rin siyang manalo, hindi lang para magbigay ng karangalan sa bansa, kundi para maipagpatuloy pa ang kanyang advokasiyang tumulong sa kapwa at kabataang hirap makapag-aral. This is really my reason on why I'm doing pageantry. It's to really inspire hope in children's lives, na especially sa mga underserved areas just like me before, na no matter who you are or where your background is or where you came from, there's always hope. I have come to this moment with all my experiences in life. Alam ko kung ano yung itsura ng hirap because that's where I came from. And I can attest that it's not really about where you came from as a person that will define your beauty. It's really about what you choose to do in your life. Gaganapin ang Miss International 2025 sa darating na November 27 sa Tokyo, Japan. Laban, Philippines! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. K-Drama feels forever on. Muling binigyan ng buhay ng world-class Philharmonic Orchestra at Korean singers ang mga classic at iconic K-Drama official soundtrack sa OST. Sa OST 2, K-Drama in concert nitong weekend. Pinakilig, pinaiyak at napahanga ang K-Drama lovers ng awitin ni na Korean singers Isaac Hong at Ye Ni. Ang sikat na OST gaya ng Golden ng K-pop Demon Hunters, Fallen ng Queen of Tears at My Love by My Side ng hit drama na When Life Gives You Tangerines. Pero mas lalong napahanga ang K-drama fans ng mismong Philharmonic Orchestra ang tumugtog ng OST ng iniyakan at binalik-balik ang K-drama ng lahat, ang Goblin. Kinig to the bones din ng kanilang tugtugin ng OST ng Crash Landing on You. Feel na feel naman ng audience ang mga binigyang buhay na Korean music na nagpapakita ng mayamang sining ng South Korea at ng Pilipinas sa filmmaking man o musika. Ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa martial arts legend na si Bruce Lee. Ang sabi niya, ang kaalaman ay magbibigay ng lakas, pero ang pag-uugali ang magdadala ng respeto. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.